Pangga! We are number 1, 6.7 Energy FM. Ano na yan? Huwag mo tabihin radyo! Tabihin mo, Energy! Hoy, halika na rito! Ba? Baka harap na. Sorry na. Nakasalampak nga ako doon. Ang sarap-sarap ng pagkakahiga ako doon. Habang... Uy, pinibati ko nga pala si ano. Huwag mong batiin. Ito na, yung magjowa sa NLEX. Sila Baldo, ayan, Balagtas Plaza, NLEX sila, ayan. NLEX Kit mamayahe. Atunal. At sa girlfriend ko, mahal na mahal, si Giselle. Wow. Sabi ni Lester Kit Mendoza, mahal na mahal jowa, Mga nagmamahalan. Hello po sa mga nagmamahalan ngayon, ha. Galingan nyo sa pagmamahalan. Yung mga nilalang na alam na style ko, yung magmamakaawa. Mababasa mo, di ba? Meron pagpiplis, sasabihin nila, please, pakiano naman, pakiano ta? Kahit na sin zone lang, please paki-sin zone ako. Pero siyempre, pag gano'n, magre-reply ka na talaga eh. Grabe na, nagmamakaawa na kahit i-sin zone. Maraming ganyan. Kahit i-sin zone lang. Pero pag sin zone mo na, sabihin, wala, kahit tuldok man lang, di ba? Sa lahat po ng mga nilalang na sa akin, nag-PM po, nagre-reply po ako para lang po alam nyo. Sa abot na makakaya ko. Hindi lang po sa lahat, pero nagre-reply po ako. Ayan. Penda! Penda Flex! Madali ka! Ilabas ang karwahe. Lalabas tayo. Pupunta tayo sa SM kasama Mahal na Konde. Wala, may binili lang po ako. Bibili po kami ng mushroom bukas. Mahilig ka ba sa mushroom? Tinatanong ko lang kung mahilig ka sa mushroom. Ay, mahilig ako. I eat mushroom every day. Talaga? Actually, si Stephanie, yung pangga natin from Hong Kong, nung tinanong niya ako, anong gusto mong pasalubong? Sabi ko, mushroom. Kasi iba yung mushroom sa Hong Kong. Paano ka sumubo ng mushroom? Kunyari yung mic yung mushroom. Cute lang. Kunyari yung mic. Ipakita mo sa amin ngayon. Bakit? Ang baboy na ito. Mushroom nga eh. Hindi kasi yung mushroom sinusubo ko na hiwa na. Hiwa na. Ikaw kasi gusto ng mushroom yung hilaw. Yung gugulatin mo lang, mushroom! Ganon. Oo, no. But may color. Makakamiss na yung mushroom. May color! Talaga ba? JM! Hello po. JM, magandang umaga. Magandang umaga po, Papa Jackson, kay Chico. Ayan, si JM ay 31 years old at taga Caloocan. Saan sa Caloocan? Camarin? Ay, sa may south po na Caloocan, yung sa kabilang side po, yung malapit po sa alam sa ko ni Papa monumento Jackson. po sa MCU po. Wait, hanapin kita! Wag mo sabihin kung saan! Sige, saan? Malapit ka ba sa Opo. Hindi pa, wala pa eh. Ay, wala pa ba? Ay, alam mo itong si Jem Parangga. Prangga. Prangago. Hi, Prangga. Malapit ka sa Tapaking. Ano po, sa 10th Avenue po. Naku, huwag mo sabihin nga, hanapin. Yes or no lang eh, no? Yes, no, hindi po malapit po, ganun Malayo lang, po pwede. Malayo. Sige, sige, sa kanto ng 10th Avenue na kung saan merong PNB at katapat niya ay Manila Bulletin. Ayun. Ano ka? Wow. Huwag mo sabihin ko saan! Huwag mo sabihin ko saan! Hanapin kita! Grabe siya. Huwag mo kasi sabihin nga eh. Hanapin nga kita! Side ka ng PNB, side ka ng Manila Bulletin. Side po ng PNB. Okay, didiretso ka sa kanto. Lalagpas ka ba ng Caloocan High School o hindi? Hindi po. Hindi. Doon ka sa may Red Dragon. Doon po. Saan yun? Sa may tindahan ng bisikleta. Opo, doon po. Yan yung sa labas sa kalsada may sidewalk, di ba? Di ba? Opo. Wala pala itong mga to. Sa kanan. Alam ko yan. Tawid ng tawid ng... Sa intersection may traffic light. Ay, nako. Alam ko yan eh. Malapit ka ba sa sa may Chinese restaurant na kulay green ng signage? Alin po? Yung Chinese restaurant dyan sa tawid ng Red Dragon. Malapit po doon. May kambingan. Opo, doon po. Yan yung may tindahan, tapos may tindera, di ba? Hindi nakatulog. Mamalay ko ba kung may tindera doon? Yan. JM. Opo. Kumusta ka naman? Medyo hindi po okay eh. Ayan. Sige, salamat sa pagtawag. Talaga? Ano ba yan? Teka lang, ano bang pinagkakaabalahan mo sa buhay? Ay, nagwo-work na po. Bakit?
Bakit? Hindi, tanong ko bakit. Nag-work bilang isang? Ano po, sales consultant po. Wow, Kotse? Sales consultant. Hindi po. Ano? So, sales Jewelry po. consultant, so hindi ikaw yung mismong nagbebenta. Parang halimbawa, ako yung nagbebenta, ikaw yung kukonsultahin ko, ganun. Hindi. Para boss, mayroong bibili, ganun. Ay, iba-iba lang naman po yung term, pero parang yung sales, Sales din agent. talaga. Ahente rin. Opo. Ahente. Ano binibenta mo? Ano po, jewelry po. Laman. Hindi, halimbawa, Tosino. barbecue, di ba? Pwede naman yan eh. Uy, bili na kayo ng barbecue ko, gano'n. Tosino. Uy, masarap yung tosino ha. Anong binibenta mo? Jewelry po. Ay, alahas. Ay, talaga. Magkano college ring? Naku. Ha? Range Ay, hindi po ba niya, pagbibilihin nasa yan? ano po, 50,000 po. College ring? Ano, Opo. 50,000? Opo, gold po yun eh. Pero may silver din naman po, nasa 10K lang, ganun Gusto ko po. lang yung mga ano lang. Hindi, matagal na gusto magkaroon ng college Bakit ka ring. bibili ng college ring? Di ba, makukuha mo lang yan kapag gano'n? Hindi, kasi sa school namin kasi. Punta ako sa school namin. I want a college ring. I'm a proud PUP yan. I want to carry my, my... May option kasi nung graduate. Saan ka, siyempre- Papa Jackson, sa store namin? Mahal eh, 50 mil eh. Hindi, may Wala option ako. yan. Nakabenta ako 2 food cart kahapon tsaka kanina tsaka nung isang araw. May commission ako, kulang pa rin. Ay, hindi, halos yun na. Yun yung commission ko. Huwag na, Sa oh. dalawa, no? Ante akong donation. Yung college ring kasi ang laki-laki, no? I want a college ring. Only because I'm a proud, di ba? Oo, siguro Yung naman iba po kasi kaya nagmamahal, nilalagyan pa po ng birthstone eh. birdstone. Birdstone! Ay, birdstone. Iba yung birdstone. Ano yung birdstone? Emerald, ganyan. Oo, yung mga ruby, Sapphire. ganun po. Oh, yung birdstone may amoy yun. Birdstone. Medyo maanta. Tsaka tinatanggal yan. Pag may birdstone ka, magpatingin ka. Yan, yan, magaling. Diba, birdstone. Talaga. Sige, Si sige. Jay. Sige, sige. Kalookan. Ito si Chris Samsung kasi, matulog sa bahay nila. Sino? Oo nga. Tapos, Pinipilit kasi. Ay, nako. JM. Grabe yung problema mo, no? Opo. Sige, salamat sa pag... Ano ba ang pagkikwentuhan natin ngayon, kuya? Ay, doon po kasi sa wife ko po kasi. Kasal na kayo matagal na? Since 2009 po. Pero Okay. may ano na po kami, 2 kids na po kami, isang ano po, magte 10 years old tsaka 5 po. okay. Opo, tapos po kasi, bali, yung kasing pinag-workan ko po kasi na jewelry store sa SM North po kasi, family business po kasi. Sa inyo rin? Yes, opo, sa sister ko po. Talaga? Opo. Dapat pinascount ako, Brad. Ay, opo, walang problema po. I-workout po natin. Libre na lang. Ay, patay tayo dyan. Workout daw. I-workout mo rin naman eh. Joke lang. Negosyo yan. Tapos? Excuse mo. Tapos yun po, bali magkasama po kasi kami sa work po. Ngayon po, syempre kasi po ako po yung pinakakamag-anak, ako po yung kapatid. So parang ako po yung second in charge doon sa business. Second in po. command ka. Po, ganun po. Bali po syempre lahat po ng sasabihin ko, i-report ko kung ano yung mga nangyayari, ganyan po. Empleyado yung asawa mo, di ba? Opo. Okay. Nire-report mo. Opo, yung ganun Sa po. pati- Yung, Sa Pag likod meron- ko ngayon ay... Hindi ganon. Ano? Hindi parang correspondent. Ay, Ano ka ba? Ay, sorry. opo. Hindi ibig sabihin, pag meron violation yung wife mo, kasama sa report. Opo, wala pong Yan. exemption, yung ganun po. Correct. Opo. Nagkakataon din kasi alam niyo naman po, 'di ba, common naman talaga sa natures ng sales, lalo na pag yung mga nasa mall. Hindi naman yan katulad ng mga fast food na talagang from time to time pinapasukan, ganyan. Usually pag weekdays, 'di ba, talagang madalang lang naman ng tao 'di ba? So, syempre most of the time ganon. Ayun, dumadating din po kasi yung time na syempre nagkakakwentuhan, ganun po sa store kasi wala naman pong customer. Ilang Ay- branches ba? Ilang branches? Sa ngayon po, isa pa lang po, Okay. yung ongoing pa lang po yung sa Mega Mall po. Nilalakad pa po yung papers po. Sige. Opo. Tapos yun po, ang nangyari po kasi, ang lumalabas po kasi, yung, siyempre naging kaibigan na rin po namin yung staff, yung ibang staff po namin, ganun po. Ang nag-ano lang po kasi ako, every time po na magre-report ako or tatanungin ako ng sister ko regarding do sa kamusta yung ngayong araw na ito, ganun po. Ano ba ginagawa ng wife po, ganyan ang ginagawa ng ibang staff. Siyempre sabihin ko din po, kahit naman hindi ko rin po sabihin kasi nakamonitor naman din po sila sa CCTV po. So kahit di po ako magsalita, nakikita rin po nila.
pag di naman po ako nagsalita, ako naman din po mapapagaliran kasi po syempre baka sabihin pinagtatakpan ko or whatsoever kasi syempre nilagay nga po ako doon. Kaya para ako yung magtumingin doon, parang ako po yung sisilbing parang eyes and ears nila. Ayun, tapos dumating po kasi time, meron po kasi kami isang staff na sobrang sobrang yung sa work, clumsy niya, yung gano'n, yung lousy siya. Kasi lagi siyang late. Sobrang late niya lagi. Tapos, dati kasi sa Bulacan siya umuwi, tapos lumipat siya ng Balintawak ayun. Siya yung, akala ko expected ko maaga. So late pa rin siya, ganun. So kahit di ako nagsasalita sa sister ko, nakikita na CCTV. Tapos kanina po, yun, pinagsabihan din niya po yung yung wife ko na ba't daw hindi daw sinasabi sa kanya, yung laging nalilate na ganun, ba't kailangan daw pang makita niya, ganun. Tapos kinakatwiran po ng wife ko yun na daw po na nakikita niyo naman po sa CCTV para para... Ikaw ba yung nag-PM sa akin kanina asking if you can call regarding work? Ay, hindi po. Baka yung wife mo yun. Ala, patay tayo dyan. Hindi, kasi may nag-PM kanina, nireply ako, sabi ko, sure po. Okay po. Pero ang negosyo natin live video karera. Sorry. Bawal pala yun. sorry. Opo. Tapos yun po, na po tayo doon sa mismong problem po. Kasi po, ang napapansin ko... chapter 1 pa lang pala, okay. Opo. Kasi ang pinaka-problem ko po kasi doon is, nagalit pa po kasi siya sa akin. Kasi ilang beses na po yun na gano'n pag may nagagalit siya sa akin pag nagre-report siya doon sa nagre-report ako doon sa sister ko na... Ano ang premise ng galit niya sa'yo? Ano yung exactly kinagagalit niya? Yung pong pag nagre-report po ako yung kung anong ginagawa nila sa store, ganun po. Hindi naman din po ako makapagdalawang isip na hindi ko sabihin or sasabihin ko kasi nakikita rin naman po sa CCTV. So ano ang kinagagalit mo? Kasi kinagagalit niya, nilalaglag mo kasi siya sa kamag-anak mo. Yung premise po ng galit niya, Papa Jackson, yung parang yung feeling niya, yung nilalaglag ko siya, parang personal yung pagkalaglag ko. Pero sa akin lang naman. Wait lang, na para sa kanya, pwede namang sa atin na lang, mag-asawa tayo, ganyan. Yung ganun po, opo. Kasi naman po, pag hindi naman po ako nag-report sa sister ko, tapos sabihin naman po ng sister ko na, nakikita ko, hintay mo pang ako pa yung na makakita kaysa sabihin mo. Kaya nga kita nilagay dyan para ikaw ang magsilbing, parang ganito alright, ganito Opo. As a boss, as someone second in command, di ba, mula sa owner, you're doing a good job. Opo. Alright? And let me commend you on that part. Opo. Congratulations! But, as a husband, di ba, you are not doing a good, not so good, you are doing a not so good job. Kasi siyempre, alam mo, sorry mga panggap, JM, it will be very difficult for us, kami ni Kuya Chico mo, napayuhan ka. Saan tayo lulugar? Di ba, saan tayo lulugar? But let me tell you, kasi business perspective ito. I am a businessman myself. I have businesses, alright? Opo. At isa sa mga panuntunan ko ay huwag magkaroon ng kamag-anak na may posisyon. Kasi pag in-impose ko sa iyo ito, alam mo kung ano mangyayari? Opo. Ang mangyayari ay isibakin ka ng kapatid mo. Tama? Opo. Now, but then again, pwede naman ito mag-apply sa huwag mo nang gawin empleyado yung asawa mo doon. Kasi hindi mo talaga mauutos sila, mapapagalitan. Bakit? Di ba? Kasi may mga kamag-anak who can work really very well. May mga magkakamag-anak na hindi talaga kaya. It's either pwede or hindi lang yan. No? There's no in between. Di ba? Ito hindi naman sa gusto kong pangbanggitin. I am a franchise consultant, di ba? Sa TFD. Alam niyo naman yan, di ba? Alam ko sinasabi, pag meron kayong food cart ho, di ba? At pinagbantay niyo yung kamag-anak nyo, ang gawin nyo, ang gawin niyo, wag niyong asahan, di ba, na hindi makakapag-commit ng mistakes yan. From get-go, sabihin nyo, you will be treated as an employee at not as a relative. Period. Kasi alam mo, ang problema natin mga Pinoy, pag naglagay ka na kamag-anak, ito, real talk tayo dito. Pag naglagay ka na kamag-anak, magbabantay ng negosyo mo, halimbawa, food cart, kinain yung siomay. Offense yan. Offense yan, hindi mo dapat kainin yan. Pero pag sinita mo, masama kang tao. Pag tinanggal mo siya dahil sa offense niya,
at kamag-anak mo yan, big deal sa kanya. lakakalat sa buong kanyan, ang sama na ugali. Masama ka ng totoo nga tao. po, ganun nga po actually, kahit nga po yung ano, Siomay lang, Kahit diba, nga- ganon. Ay, Nakitaan lang na po. ugali sa siomay. Ganun. kahit nga po Papa Jackson, yung isang staff din, medyo may pagkabalahura din po yung bibig, sorry po sa term. Ano rin po, minsan nagpaparinig po na Ano ano, sabihin yung balahura, ibang istasyon yun. Ay, Sorry. ay yung parang ano po, yung ganun din po yung parang ganun din po yung attitude niya. Minsan magpaparinig po na, naku, nagsisip-sip sa atin niya, kaya ganyan. Yung ganun sila, ganun. Hindi, kasi alam nyo, judger. hindi ka naman sa nag-isip-isip siguro kasi you have to protect the investment. Correct. Oh, Hindi naman- alam niyo sa mga pangga, alam mo, mga pangga, ang negosyo kasi ay negosyo. Business is business. Diba? I understand where you're coming from. Kasi po, ay, ano, excuse lang po Sige, Dadaan ka? Opo, pwede po. Okay po, sige Dumaan po. ka na. Hindi kasi ano po kasi, pag minimension ko, siyempre po parang nadala na din ako ng emosyon ko doon sa class namin kanina. Tapos pagsasabihin ko po sa kanya, bakit ganyan kapag ano, pag yung dyan sa mga katrabaho natin, ba't parang feeling mo nilalaglag? Eh hindi naman, sabi ko sa kanya. But, porkit, aminin na natin lahat, yung mga staff, kaibigan naman natin yan. Sabi ko, ba't parang lumalabas? Ang dating po kasi sa akin, Papa Jackson, Kuya Chico, parang, yung ano po, yung, parang mas pumapanig siya dun sa kaibigan niya. Parang ang lumalabas, sabi nga rin po ng sister ko, parang, mas pinapanigan mo pa, parang pinagtatakpan mo pa. Di ba parang ganun po, yung dating. Okay. Ganun po yung dating. Wala, alam mo, ang hirap pa yun. Kasi asawa mo to eh. Okay. Alam mo, ang ending talaga nito, no? Yan talaga dapat may isa sa inyong wala dyan. Kasi ganito, ito ang ideal setup. I Opo. want you to listen very carefully, okay? Opo. Sa bahay, ang boss, hindi ikaw. Opo. Si Mrs. Opo. Now, in the morning, gagayak kayong dalawa. Pagdating ng opisina, switch roles kayo. Opo. Ikaw na boss, siya na empleyado. Opo. Correct. That will be tricky to maintain. You know, you want may do not... Mahirap talaga yun. Okay, do not be in the same workplace kayo mag-asawa. Lalo kung hindi nyo negosyo. Kasi kung negosyo nyo ito kayong dalawa mag-asawa, I would understand nandiyan kayo parehas. Pwede Opo. sigurong, pwedeng kung pareho lang siya. Pero kung isa boss, isa yung Di rin, kailangan di rin. magpagalit. Ang hirap eh. Unless sila may-ari, sila mag-asawa. Oh, yun, pwede. Kasi itong si pero JM, pareho kayo- may ipit siya eh. He will be answerable sa atin yan na naglabas ng Ayun, pera, di ba? And at the same time, he will be answerable sa Sa asawa niya, asawa. di ba, na meron siyang emotional investment. Kaya di pwede talaga. Hindi talaga pwede, Brad. Real talk na lang, mahirap Brad. talaga. May isa dapat Mag-give in, mag-give way. Tapos Papa Jackson, Kuya Chico, nagja-jump conclusion na siya na, kaya hindi ka makahanap ng trabaho sa iba kasi ganyan ka, nilalaglag mo yung mga katrabaho mo. Ganyan siya jump conclusion. Palibasa kasi dito ka lang sa negosyo ng ate mo, nagtsatsaga sa yung trabaho kaya hindi ka makapaghanap ng ibang trabaho. Nagagano na siya lagi. Pero pag sasalubungin ko ng sabi ko, wala naman personal sa akin eh. Sabi ko, Wait. Tama Opo. na. Huwag mo nang sabihin hindi rin nag-jump into conclusion yun yung asawa mo. Kasi lahat ng babae naman nag-jump into conclusion. Ba't ka na late, ha? Ba't ka na late? Siguro nagpunta ka sa Biraldo! Siguro na babae ka! So, hindi na issue yan. Cute yan. I find it cute. Hindi na para palakihin pa natin yung part yan. yun po, ganun po kasi lagi. Pero tanong mo sa amin. Wala pa yung tanong Kuya Chico eh. Hindi, ang tanong, ang tanong ko dyan, lang bibili po, po ba kayo? hindi, saan po ako lulugar? Hindi na lang po ako magsasalita. Ganun po. Hindi talaga, kuya. Ang ending ng magiging usapan nito, kailangan talagang may mag-giveaway, di ba? Meron hindi pwedeng isang kalulugar. Wala talaga. Wala kayo lulugaran kapag ganyan. Magiging mahirap ang lugar niyo pareho. Wala eh. Ang hirap kasi talaga. Kasi parang tingin ko din po, baka na-influensyan din nung mga Hindi, alam mo, hindi nung katrabaho niya po, yung staff po namin na isa eh. Oh, yan. So ikaw ngayon na nag-jump into conclusion, di ba? Hindi kasi po kahit ako rin po, hindi ko naman din po pinamumukha sa kanila na ako yung kapatid ng may-ari, ako yung kapatid ng boss nila. Hindi mo kailangan Pero pamukha, pag- hindi mo ako- Alam naman nila yan eh. Hindi naman po, pero ibig sabihin po, di ba yung para paringgan ako ng magsisip-sip na naman niya sa niya. Ganyan kasi Brad, ganyan na. Opo. Hindi ka nag-isip-sip. You are managing the business. yun nga po eh. Diba? You are managing the business. Hindi yan pag-isip-sip. Ganun po kasi yung nila yung parang it's a good trait. pag-iisip nila. Na Wait lang. Sige po. It's a good trait, di ba? That you have sense of ownership. Pag ako yung may-ari ng negosyo, I want an employee na merong sense of ownership.
Yung akuin yung negosyo na parang kanya, ayaw niya may mangyaring hindi maganda. Look, ganda, pag-usapan natin to, hindi sa premise na pagkakaroon ng asawa mo sa trabaho. Pag-usapan natin to, is your wife as an employee doing a good job? As a boss, tell me. Hindi po. Sibakin mo. Late po. Di ba? Sibakin mo. Di ba kasi it's a workplace, it's not a household, Brad. As a manager, as someone second in command, tell me now, is your wife doing a good job bilang empleyado? Hindi po. I will fire her. Di ba? Kasi ano yan eh, kumbaga, that's a professional call. Opo. Di ba? Kung may sakit ng ulo kay empleyado, there's no point na naandyan sa negosyo mo yan. Kaso mo, at the end of the day, mag-asawa sila. Hindi. Tapos pag, kaya ba, there's pagka sa bahay, tigang ka. Pagka ganyan, di ba? There's two ways to look at things, di ba? On the kasi business side. Kasi naman, pag sinisita kasi, late ka na naman. Ang relation out niya, may ginagawa naman ako sa bahay, nagluluto ako ng pagkain, tapos diba? kaso kay mga bata sa eskwela, yung ganun. Sa'yo, bilang asawa, syempre, maintindihan mo yun. Pero kung lulugar ko sa bilang boss, hindi mo naman pwedeng idahilan talaga yan eh. Para kang nagdahilan ng kasi traffic sa EDSA. Yun nga po kahit yung sister ko nga din po sabi niya, kung gusto mo talaga maging maaga mamamanage mo, magiging maaga ka talaga. Kasi ang ini-impose din naman po ng sister ko kasi, kayo kamag-anak dyan, kasi kayo nakikita dyan, ngayon yung ibang staff, yung ibang tao na hindi namin kamag-anak na empleyado namin, pag nakikita ang ganyan kayo, liti lagi, syempre, di magaganon din yun. I will fire her. Period. Yun nga po inaano ko sa kanya, sinabi din niya po kanina, sige, alis na lang ako dito, kaya mo bang ganyan kayo, lahat sa mga anak mo, bahala ka, sa ako, wala kang maasahan sa akin, ganun. Na hindi na siya maghahanap ng ibang trabaho. Ganun, sige, bahala ka, sa ako, ikaw gumastos lahat, ganyan siya, ganun na. I will fire her. I will fire her. Kasi, trabaho yan eh. Mas masakit yan pag ate mo nag-fire sa kanya. Ayun nga po, totoo nga po. Unless ikaw ang aalis, I will fire her. Trabaho. Pwede rin naman po Kuya Chico, kaso po kasi talagang masyado na ako na-attach sa business kasi talagang inaaral ko na talaga siya ng ilang years na gano'n. Parang I will fire her. And that's the only solution. I will fire her. Kasi hindi ikaw yung you're doing good dun sa business kasi. If he's doing good. Pero normal lang po ba yun? May mga ganun talagang tao. Pag yung ikaw yung meron asawa mo, ano ka ba? Hindi, parang po, yung sabi nyo nga po, may, kunyari, yung katulad ko, yung sabi nyo nga po, may sense of ownership sa business. Talaga may mga ganun pong tao, ang tingin sa inyo pag sinita kayo ganun or parang binigyan nyo ng warning. Parang titingin sa'yo, parang pinipersonal nyo, parang ganun. Hindi ko alam, wala. Pero ako bilang pag ako'y manager, ganun talaga. Lang ang pakialam. Tao po ba talaga? Tapos diba, ano yan ang tawag dyan? Sabi nga ni Pinika Enteng Kabisote, di ba, sa isang pelikul niya, walang personalan, trabaho lang, Brad. Hindi nga po problema eh. Kaya yung isang staff, ganun din po every time na may violation. Kasi, syempre, alam nila, ako yung second in command, pag sinita sila, katulad nung last week, ba't lagi ka nalilate? Lumipat ka nga ng bahay. Biglang parang eyes on me na agad. Sabihin, syempre, hindi mo naman malalaman. Ano ba ang posisyon mo kasi, Brad? Declared ka ba na second in command o ina-assume mo yung posisyon? Hindi po, talagang declared po talaga. Okay pala, then you are not answerable to anybody except the owner, period. Pero po kasi medyo... I will fire your wife. Okay nga po, pero that is a corporate call that you have to make. Opo, pero yung isang, nga din po, Papa Jackson, yung isang staff nga din po, ang lagi naman nakasagot ako na rin nga po dati dahil lagi nga din po. Brad! Look. Opo. Hindi mo kailangan makipag-away sa staff mo. You are not supposed to explain to your... I'm not saying na I'm a slave driver. Hindi po ako slave driver, mga pangga. You can go ahead sa salon ko at magtanong. Mabait ako sa empleyado ko. Mabait ako. And I can claim that. Hindi ako tigre. Nagagalit ako sa kanila, pero hindi ako tigre. But then again, on the other hand, pag may masakit na ulo, kasi negosyo yan eh. Opo. Diba, when you work, you are expected to act the way you were hired to do so. Diba, to act around the business. Opo. Diba, pag sinabing 8 a.m. ang pasok, hindi mag-a-adjust ang negosyo sa iyo, pumasok ka ng 8 a.m. At merong penalty pag hindi ka nakarating. Diba, tardiness, diba, pag lagyan late, terminable yan. Correct. Totoo. Tsaka, nga rin po, I will, Brad, fire your wife. Ganun kasimple to. Fire her. Maangas. Sorry, I know this is your wife. See, even giving you advice may conflict of interest. Diba? Kasi asawa mo yan eh.
Opo, tama. If you fire her, and when you go home, you can never fire on her. Because she's fired. You will not, di ba na, ang bad trip. Siguro pwede na magdaanin sa, di ba? Kung mag-usap na lang kayo na hindi bang kailangan dumating dun sa ganoon yung gagawin, di ba? Mapa-fire siya or aalis siya, pero kayo bilang mag-asawa nag-usap kayo na hindi kasi maganda yung gantong setup, so kailangan natin maghiwalay o di look for another job, di ba? Hindi yung ay bahala ka dyan sa mga anak. Di ba? O ganun nga po ang dialogue niya lagi Ay ganoon na lang kasi kung business side talaga tayo nag-uusap, eto tama nga naman talaga, kahit naman din ako, di ba, mangsisisante ako kung mali yung ginagawa. Kaya lang nga, dahil nga ang hirap kasi dito dahil mag-asawa kayo, so, I'll give you one decision I made nung isang araw. Okay? Ito ka nangyari ito nung isang araw. 3 days ago. Nag-PM sa akin yung OIC ko. Sabi niya, boss, mayroon tayong customer din dito nagpaano kayo na umalis ng salon, bumalik. Sabi niya, naiwan daw niya yung phone niya sa salon, di ba? At pinablatter yung buong staff ko. Sabi ko, sige, ipablatter mo lahat ng staff. Kaya lang, ang tanong dito kasi, umalis ka na ng salon, umuwi ka sa inyo, tsaka mo na-realize wala kang telepono, sabi mo na iyon mo sa salon. Eh, hindi pinagbibintahan niya lahat ng staff ko. So, ang decision ko, let's try to find out kung wala naman tinatago, pakalkal mo yung buong salon sa kanya, kung makikita niya, and if we can prove that someone from my staff took the phone, di ba? Termination. Period. Okay. Wala nang paliwanag. Termination. Oh, well, fair enough. Oh. Di ba? Pakulong pa natin. Ganun kasimple yung usapan dito. On the other hand, di ba? Pag napatunayan na nanloloko lang tong gonggong na ito, kasi feeling ko nanloloko lang. Na pagbibintangan mo lang kami na sa'yo mo na iwan, may kaso rin. So, hindi tinuloy. Pero I made a decision. Pag hindi ka aya-aya ang empleyado sa akin, di ba? Negosyo kasi ito, hindi to friendship eh. Yung pinuhunan ko dyan, Brad, pag ako yung pinuhunan ko dyan, hindi ko yan hiningi kahit kanino. Pinagpaguran ko yan. Ilang gabi ako dinatulog, pinagpalagpas ako ng maraming pagkain para kainin ko. Kaya nagka-abs ako noon. Diba? Oo, actually. Mga 2 days ako nagka-abs. Nawala ang the 3rd day. Diba? Pag may nalagyan akong tao dyan, I will expect this person, correct, diba, na alagaan niya. Parang kanya yung negosyo. Kasi pag nawala yung negosyo, kahit siya walang trabaho. Totoo yan, diba? Buti maswerte ako sa OIC. You have to protect kung ano yung business. So, pag nasa bahay ka, protect your wife. Pag nasa negosyo ka, Brad, protect the business. Ay nga po, isa nga po ang sinasabi Fire your wife, Brad. Tapos itong usapan na to. Isa nga po sinasabi ko nga po sa kanya. Sabi ko, pag kaya alis na lang ako dito, di kaya mag-abroad na lang ako. Brad, sabi ko nga po Brad, wait lang. Paano nangyari yan? Tara, ulo ka manager. Ikaw manager eh. You are a weak manager. If you cannot make a political decision, indecisive ka, sorry. Hindi, admitted ko naman po, Papa Jackson, sa part na weak ako yung in a way na... Alam mo, takot ka lang kasi sabi ng wife mo, ikaw ang gumastos sa lahat. Yun, diyan ka weak, Chong. Hindi ka lang basta weak na manager, di ba? Takot ka sa obligasyon. Minim mo na. Kasi pag sinasabi ng wife mo sa'yo, o di ko gumastos, tamay ka na. Kaya nga po lagi ng sinasabi. Eh wala nga. Fire your wife and be a man. Yun ang kung kaya mo. Kasi ako yan, I will fire her. So the question is, kaya mo ba? O, kaya naman po. O, naman pala eh. Ano pala? Yung nga lang, pagdating ng bahay, magbigay ng flowers. Kasi as a wife, she will be hurt. Ayun nga po. As a boss, you need to fight her. Pero di ba, siguro naman kaya mo nang gawa ng paraan yun. Alam mo yung kiliti ng asawa mo, di ba? Alam mo paano suyuin niya. Magandang tagiliran. Baba ng ribs. Kung napaka-specific. Kung di ba, kung paano mo yung kakausapin para kumalma at para ipaliwanag sa kanya mga bagay-bagay. Pero at the end of the day, naprotektahan mo yung business, di ba? Kung yun yung mas tamang gawin. Ay, opo. So alam mo naman na tama, di ba? Sisantihin mo, pero sa paraan na, sa paraang maayos. Hindi mo naman pwedeng sabihin sa kanya na problema yan eh. Santihin na kita! Alam mo, nung araw pa lang na hinire ng kapatid mo, nag-agree yung kapatid mo na i-hire yung wife mo, di ba? Under you as a staff, Brad. Opo. Problema na yan. That's problem in the making. Actually, dapat nga in-expect nyo na to na mangyayari to Diba? Nung una pa lang. Kasi naintindihan ko, na late.
na late kasi inasikaso yung anak. Maintindihan mo kayong asawa eh. Oo. Pero pag business kung owner business ka, point of view, wala. Sibak yan. Hindi nga kasi, Oo nga po kahit nga doon sa sister ko nga po, sa kanya hindi daw po reasonable yan ang nagkasikaso ka ng bata, hindi po rin sa kanya reasonable daw yun eh. Hindi talaga, Brad. May mga na lang, kumbaga may mga sobrang babait na lang siguro. No? Fire her! Pero Papa Jackson, tanong ko lang din po, normal din po kaya na yung sasabihin niya sa akin na yun nga yung akala nga niya, di ba nga po, sabi ko nga po, feeling niya nilalaglag sila, ganon. Normal lang po ba na sasabihin din niya sa akin na okay. Ikaw nga pinagtatakpan ka nga din namin eh, nakatayo ka nga lang doon, nakaupo ka lang, si cellphone ka nga lang din eh. Hindi nga namin sinasabi sa ate mo eh. Well, normal mo po, gaganunin din niya ako, normal diba, po ba yun? Sira ulo pala kayo mag-asawa eh, parang gago, blackmailan kayo, mag-asawa kayo, mga bugok. Hindi totoo po, Papa Jackson, Kuya Chi. Ganun po siya. Nangyayari talaga yan. But you should know better. Di ba? Kung talagang ganun, magbago ka rin bilang empleyado kasi sunod ka pa si Bak. Actually. Ganun, okay. JM, ikaw kasi OIC ka, di ba? Opo. Right. Pero kung halimbawa ako yung ate mo, opo, and you have this poor performance, si Bak ka sa akin. Unahin kita. Believe me, unahin kita. Bakit po? Hindi mo kaya manage tao mo eh. Taka ka ba? Sa bagay. Merong rason kung bakit ka nilagay dyan, di ba? Hindi mo kaya manage eh. Hindi naman lahat ng empleyado pwedeng maging manager. Kahit sabihin natin matagal na siya dyan sa trabaho niya. Totoo po. Kung wala sa personality niya na maging tough, di ba? At times, kung kinakailangan, hindi ka ilalagay dyan. So, ang ibig sabihin niyo po, yung intindihin ko na lang po yung sister ko, hindi ko na po sila intindihin ko ano. Brad! Ang intindihin mo yung business. Diba? Ganda, no? Opo. I find it so insulting that you regard your sister as intindihin. Tanga, negosyo niya yan. You are answerable to her. Opo. You need to explain things to her. Lahat ng bagay, pag minura ka ng kapatid mo dahil siya yung may-ari niyan, Brad, you are not in the premise of being a brother to her. Negosyo niya yan. Intindihin, Chong, hindi basta intindihin lang. Dapat nga takot ka, di ba, na merong ipapaliwanag sa kapatid mo kasi negosyo niya yan. Tsaka, alam mo, Chong, Kuya Chico, the magnitude of the business, SM, ang mahal magnegosyo. Tapos ganito yung problema, tao, hindi yung produkto. Ay, teka lang, Brad, may mali. Ay, totoo po. Ilang milyon na nilabas ng kapatid mo dyan? Totoo. Ilang milyon yan? Para saka, kayo magkasawang problema. Isipin natin, kapag di mo inayos yan, pagka yung business yung nawala, yari kayo. Paano yung kabuhayan nyo? Yun nga po iniisip ko nga din po kasi syempre po kung mawawala po yung business, paano yung po namin sa mga anak namin, ganun po. Totoo, di ba? Madami po talagang mawawala. I will fire you. Decide on what's going to be, better economically. Di ba? Unahin kitang, Brad, si Bakin, kapag hindi mo naayos yan, I will fire you. Kasi Believe me. dun sa asawa mo, di ba? Ano na yan usapan, emosyon na to eh. Totoo po Kuya Chico, totoo. Being professional, di ba? Alam naman na natin to. Kasi hindi lang, kasi Kuya Chico, hindi lang, Papa Jackson, kasi hindi lang naman po pagdating sa trabaho. Every time na may, kahit sa bahay po, every time na may, kung mapapansin sa kanya, yung sisitayin ko siya, yung pagsasabihan ko siya, personal agad sa kanya. Tapos Brad, sa bahay, personal talaga yan. Tumigil ka. Tapos ibabatoy niya sa akin, ikaw nga, ganyan-ganyan eh. Totoo, ganun po. Diba, ang hirap na pagdating nyo sa bahay, yun na yung napapag-usapan nyo pa rin. Dapat ibang bagay na. Yung ganun po. Personal talaga yan, bahay yan eh. Kami nag-usapan nito in workplace. Parang, natatawa nga kasi parang pag sa trabaho, siyempre, minamanage ko doon. Tapos pagdating sa bahay, parang, mukhang nare-rest bakan ako kasi siya boss sa bahay. Parang gano'n yung dating. Mukhang nare-rest bakan ako I will fire her. Hindi naman, paligoy-ligoy. Kasi Brad, ganun talaga. If either you fire her, you'll get fired. Correct. Totoo yan. Ako pag talaga. Sa business, ha? Totoo. Pero, hindi. Kasi, Papa Jackson, feeling ko, ikaw naman kasi kay JM, Opo. bilang husband, hindi ko rin alam kung nagagawa mo rin ng tama yung trabaho mo. I mean, hindi naman siguro siya magkakaganyan kung ikaw na-explain mo sa kanya na maayos, diba? Napapaintindi mo, diba? Alam natin na conflict talaga yan, pero... Hindi, naman po ako, Kuya Chico, admitted talaga ako. Talagang, yung role ko as a husband, hindi ko na talaga siyang totally nagagampan na 100%.
Kasi nga, yun nga, yung talagang Pero- sobrang ano sa business. No, admit ko po yun. Ay naman pala eh. Aminado po ako doon sa part na yun. If you're so into the business, diba, and you're doing good at it, ikaw yung mag-stay dyan, diba? Alisin mo Minsan si nga po, asawa. ano na lang talaga yung parang yung ano na lang, yung share ko na lang sa mga bata. Yun na lang po nabibigay kahit yung time. Minsan nga po, napapagtalo na namin na mag-di-up ka naman minsan para magkasama-sama tayo. Pero sa akin yung mindset ko po talaga yung sa business po talaga. Then Yun you're na a good yun po manager. dinidemand sa akin ng wife ko. Ganito Business ano, pala. because you gave your wife the chance to observe you sa workplace. Di ba? So, nag-away kayo sa bahay at ang away niyo ay away mag-asawa, Opo. di ba? Just because alam niya na meron kang fault siguro sa office, idadagdag niya yan. Yun po lagi na niya sa akin yung time nga daw po talaga kasi talagang wala na kaming ano. You know, Brad, ganda. Opo. Para to avoid the conflict, fire your wife. Kasi kung nagkakataon kang tumawag sa akin, kapatid mo, I will tell your sister to fire you. Real talk tayo. Alam, sige. tinawagan mo kami hindi para magka-emosyon tayo dito. Tinawagan mo kami from work, di ba, related, business related. Pasensya ka na, Chong. May negosyo din ako naman. Opo. From a business from a business point of view, I will fire you. Sabakin kita. Walang mahabang usapan. Sabakin kita. Hindi ka magaling na manager. Yun nga po, yun nga rin po. Yun nga, baka hindi ka magaling na manager kasi nandun yung wife mo. Pero pag nawala yung wife mo doon, nakommunikasyon sa'yo kasi alam niya, asawa mo siya, maybe you will excel. So fire her. So either you or your wife. Kasi po, parang nagkakaroon ng consideration, parang ganun po. Hindi consideration, biases. Kahit So kaya yung nangyari. isa, nagkakaganon din. Ha? Yung isang staff po, kaya nagkakaganon din. Kasi kanina nag-usap din po kami ng sister ko kanina bago po ako tumawag dito sa inyo eh. Sabi nga, kaya siguro, kaya yung isa, ganun din, lagi nalilate din kahit lumipat na ng bahay na malapit. Kasi nakikita nga yung wife mo na ganun. So syempre, 3 na nga laki staff doon, tapos yung wife ko nga doon po nakikitang ganun. So syempre, magpapalit din, parang hindi na siya time-bounded kasi nga, nakikita niyang ganun. Eh ako naman po, talagang hindi naman po... Because your wife knows she can get away with it. Bakit? She will be answerable to her husband. Di ba na kontrolado niya at some point? Brad, alam, Ay, totoo po yun. Totoo, agree tama po na ako nga ito, doon. Brad. Alam mo, very, very simple solution. Fire your wife. Fire your wife. Sige po. Di ba? Kung kaya mo, ako lang. Well, sana kaya mo. I will fire her. Hindi, kasi kung hindi, eto patuloy lang to ng patuloy. Patuloy to ng patuloy hanggang ikaw na yung masibak. Doon lang dito pupunta. May masisibak at masisibak, di ba? Kasi issue na to ng sa kumpanya, di ba? Work ethics na eh. So, masisilip at masisilip to. Di ba? Ikaw nga, nasisilip mo, nasisita mo. O pag hindi mo naman yung sinita, o ikaw naman din masisita. So, ano lang yan eh. Sino ang masisibak, di ba? Ang hirap nga po kasi kahit sa bahay, mangangamusta yung sister ko, di syempre, kahit sa bahay, usapang business pa rin. Kasi, tapos economically, kung titignan natin ito, pag ikaw yung nasibak, ikaw yung manager eh. So, ibig sabihin, kahit paano, mas mataas yung nakukuha mo at mas nakakapag-provide ka. Pag naiwan dyan yung misis mo, hindi naman din siya pwede maging manager kasi nga late. Ngayon, paano kayo ngayon? Magkakaroon pa manager. Magkakaroon na yung manager. Tapos ikaw, At yung bagong manager, pag ganyan yung wife mo, sisibakin niya yung wife mo. Totoo. Hindi pareho kayo na wala. Diba? Sorry sa term na sisibakin yung wife mo, ha? Hindi, tatanggalin. Grabe. Tatanggalin. Wag naman. Pero gano'n na mangyayari. Totoo naman si Papa Jackson. Sino sa inyo masisibak? Kasi may masisibak. Kasi parang kumbaga kahit hindi ka mag-anak yung next na i-hire na manager, if ever na wala na ako kunyari. Diba? Kung work ethics pag-usapan, tatanggalin And then, siya. saka looking at it nga, sabi ko, economically, ano yung mas okay? Mas okay na ikaw yung maiwan dyan sa business, hindi yung asawa mo. Totoo nga po, yun nga po. Kasi di ba, ikaw yung mas nag-e-excel, ikaw yung mas alam mo kung ano yung takbo ng business, mas, di ba, napag-aralan mo na kamo, di ba, na you're into the business talaga na, di ba? 9 years na po kami dun. O kaya nga, at may concern ka talaga, o ito si asawa mo, pa-late, di ba? Pwede naman na siyang humanap, pwede naman kasing, ito naman din itong asawa mong, ewan ko rin pwede namang,
Emosyonal lang yan, pero siguro eventually, no, kung mapag-usapan nyo yan na maayos, pwede naman siya humanap na ibang trabaho eh. Diba? At tumulong siguro po dun kaya din gano'n, siguro kaya nakakampante siya na okay lang kasi syempre na ano yan, ay husband ko naman yan doon, so okay lang. Siguro parang gano'n din. Alam mo, paulit tayo. Oo, hindi, tsaka, hindi, yun lang talaga, feeling ko hindi mo lang talaga kayang, hindi mo kayang, well, ikaw yung lalaki, di ba? Ikaw yung, hindi mo kayang kausapin siguro yung asawa mo ng matino, kaya kaganyan din. Kaya takot kang gawin to. Huwag ganyang mga usapan po, work ethics. Hindi talaga siya makakausap ng ano. Talaga may ibabato talaga siya sa akin. Kasi nga lang din. Ganun po. O kaya nga, ganun na nga. Hindi ko talaga siya makakausap ng regarding. O kaya nga, tanggalin mo na nga lang siya. Kasi naantok na ako eh. Diba? Tanggalin. Hindi ko kinaya yung sinabi ko. Pero totoo na, hindi. Kasi nga ako nga, yun na lang. Business side pinag-uusapan natin, di ba? So, sino yung mas dapat matira? So, ako, ikaw yun. Kung para sa ikaw yung dapat matira dyan. Tsaka ano ba inaasama mo sabihin namin sa'yo? Fire yourself? Hindi po. Oo, no? Ang hindi ko lang po kasi makaya. Wait lang, para matapos na to. JM, ganito Opo. You called us because your wife is being a problem sa workplace. Period. Tama? Correct. Tama, mali? Opo, kasi kahit petty lang na ano ko. Wala na akong pakialam. Wait lang. Wala na akong pakialam kung how is this happening. I don't care kung paano ito nangyayari. Wala na akong pakialam. Opo. But the bottom line is, your wife is being a problem sa workplace. Period. Correct. Opo. Diba? But ako, business owner ako. Okay? Opo. Ang bottom line ko, pag tinanong ko yung OIC ko, magkano kinita natin? Because everything else, di ba, will fall under your command. Correct. Pag masakit ang ulo sa empleyado, kaya ka nandyan kasi ayokong problemahin yan. Totoo. Magkano kinita ko? Di ba? Ganun yung ate mo. Pero kung yung ate mo, Opo. na dapat nag-aantay ng kita kasi nag-provide siya ng negosyo, pinaghirapan na niya yung pera para ipuhunan dyan, masakit pang ulo niya sa wife mo kasi kapatid ka niya, Brad. Kung kapatid mo, I will fire you. So bago ka matanggal, tanggalin mo yung asawa mo kasi yung asawa mo, makapal ang mukha niya ng mga tuwiran sa'yo kasi asawa ka niya. Diba? She is not being an employee. She's being a wife to you at the workplace, which is wrong. Correct. Agree. Totoo po. Opo. Tama ng pag-agree mo. Tomorrow, fire your wife. Ito kung buhay to. Oo. Puro agree na agree. Alam mo pala, ba't tumawag ka pa? Halikan ka na sa labi para ako na lang. Parang gago. Actually, as a manager, dapat ginawa mo na yun, matagal na eh. Dapat alam mo na yan eh. Malate-late ka dyan, sibakin kita. Sibakin din kita ulit. sorry. Diba? Huwag lang sana nakikinig yung ate. May idea. Feeling ko naman din siya, ganyan yan. Hindi. Yung sa dialogue ng ate mo kanina, it's in a very subtle way, she's telling you na ayusin control your wife. Ayusin mo yan. Ganyan naman sabihin nila, ayusin mo yan. Ayaw mo eh. Na? So, yun na nga yung tanong, kaya mo ba? Well, dapat mong kayanin para wala ka choice. Kasi pag sinabi ko naman din po sa kanya yan dati. Opo, sa bench lang, parang nahahapiawan ko lang po. Kaso po, inaano lang niya, isa na lang ang tatao dun. Gusto niya po yung... Wait lang ganun. Brad, para matapos na tayo, ha? Opo. Okay. You're at work, di ba you're in the workplace? Opo. Wala akong pakialam if you're a bad husband at home. Wala. That's the conversation right now. Hindi yan ang topic natin. Opo. Ang topic natin, your wife being a problem in the workplace. Period. Nandun kami sa atmosphere na yan. Alright. Correct. Opo. Ngayon, yung wife mo pag na-late, di ba? Pag na-late siya, sa pagpasok niya at pinagalitan mo siya sa workplace, wala siyang karapatang sumagot. Because in the workplace, she is not a wife. She is an employee. Correct. She's under you, subordinate siya. Correct. And the trouble here is, di ba, when you get home, you are in trouble. Bakit? Sa workplace, pinagalitan mo siya. And your wife does not respect you sa workplace as a manager. She looks at you as a husband, which is complicated. So please, para matapos na ito, fire your wife. Kantok ang buhay to. You keep on patronizing us. Opo. Eh di, sibakin mo. Tanggalin natin yung komplikasyon. Kantok ang buhay Kaya to. doktor tayo ngayon. Oo nga, di ba? Kasi
Ano to paulit-ulit na lang talaga to eh. Magiging paulit-ulit ganyan. Maniwala ka hanggang sa ikaw talaga yung matatanggal dyan, promise. Tapos mag-inom na lang tayo, Brad. Natatawag ka kasi nasibak po ako ka dahil ganyan. O yan, magiinom na lang tayo pag ganyan. Chong, yung wife ko po nagwagi, nalugi po yung negosyo. So bago pa nga mangyari yung bagay na yan, alam mo na. Sige po. Punta kayo dun, Papa Jackson, ha? Yan, sige. Tanggalin mo muna yung asawa mo bago kami pumunta. Oo, kasi magagalit sa amin yan. Oo, kasi itong dalawang to ganyan. So dapat wala na siya. Gulat, pumunta kayo. Tsaka kami bibili. Di ba? Ewan ko lang kung magawa niya magpa-late-late. Di ba pag iba yung manager niya? Correct. Oo. Ikaw kasi yan eh. May lakas ng loob eh. Alam mo kaya, Chico, di ba? Di ba franchise ako ng salon? Yung salon ko na nag-uumpisa walang rules. Walang rules. Okay. Ang rules will be created by the staff. So walang bawas. Kasi pag nalilate ang staff, walang bawas. Ay may Okay. ang standard ng head office may bawas. Walang allowance. Walang allowance. So sabi ko wala. Huwag niyo i-implement yan. Okay. Diba? Ngayon, call mo naman yun. Call ko yun, diba? So ang ginawa ko ganito. So walang penalty yung malilate. Okay. Pero pag nakita ko na inabuso niya, magkakaroon ng rule. So kayong gagawa ng rules. So nakita ko yung naabuso, magkakaroon na ng rule. So ngayon, kapag nagalit kayo sa akin dahil wala kayo allowance, ituturo ko kayo. Kayo gumawa ng rules. Walang allowance sa malilate kasi kayo gumawa ng rules. Wala naman talaga eh. Kasi pwede mo akong magpakiusapan na late po kasi kagabi po, di ba? Naglipat kami ng bayan, nagbayan na yan, yung Mongol, nilipat namin sa kabilang kanto. Maintindihan kita eh. Araw-araw may pero pag araw-araw ka na late, here comes the rule. Ngayon, kompleto na yung rules. Bakit? Na-violate na lahat eh. Kaya ngayon, pag na-late ka, wala kang allowance. Period. At hindi ko tin-implement. Ginusto nyo to. Ganun kasimple. Sayang. So hindi lang ako pwede magbintangan, ang lupit mong pare, wala kaming allowance. Kayo gumawa niyan. Ba? Galing eh. Tama. Ang galing-galing. Ang galing. Wala to nagpariband kanina. Ako sana. Pariband ako. GM! Po. Pinayawan kita ha. Opo. Pag umulan ng negosyo mo, kalilimot ng college ring ko ha. Opo, sige po. Oo. Dalaw po ako dyan. Ang gusto ko ha, ayoko ng pangalan ng PUP. Gusto ko yung statwa ni Mabini talaga nasa gitna talaga. Yung nakatayo siya ha. Kasi yung talaga nasa gitna ng namin, di ba? PUP po. Santa Mesa po kayo? Sige po, dalaw po ako dyan next week po. Ang para lang tanglaw ka ng bayan. Kabisado mo pa yung niya? Oo naman, kasi pag kinuha mo yung mo, feeling ko wala naman nakakalimot yung yan. Yung alumni ID mo, kakantahin? Yes, alumnus ID. Kakantahin mo? Isa lang naman ako. Pinakanta ko. Ay talaga? Hindi ko alam kung trip lang. Baka rule talaga. Hindi, parang trip lang eh. Pero pinakanta ko eh. But I gladly sang. Kumanta ako. Bakit? May pagbirit pa. Sana operatic pa yung pagkakakanta. Oo, may pagbirit pa. Talaga? May birit na part? At meron dance step. Latsuro ba ang dating? May paggiling ako. Well, anyways, thank you for calling, JM. Thank you po. Good luck, JM. Ako good luck na. Good luck. Dalaw po ako dyan next week po. Surely. Dora Bells. Sige po. Good morning. Morning din po. Salamat po. Nag-iiba yung rule. Nag-iiba yung rule pag sa office na, sa workplace. Nag-iiba yung rule. Diba? Hindi. Tsaka ang hirap talaga, conflict of interest talaga yan. Yan, exactly. Conflict of interest. Diba? Kahit anong gawin mo no? Hindi pwedeng walang magiging conflict dyan. Laging meron at meron at meron. Kaya nga, diba? Kaya nga ang mga kumpanya ay as much as possible, di ba? Hindi nila in-encourage na magkaroon ng, may magkarelasyon sa isang workplace, di ba? Dahil ganyan yan. Maaapektuhan at maaapektuhan kahit anong gawin mo. Ay nako, pero tama sabi dito sabi ni Bell National, kuya, ganyan talaga ang buhay. Kapag nasa tama ka, madalas talaga madami magagalit sa'yo, which is true. Diba? Nang walang kinalaman sa kwento natin. Kasi ginagawa mo yung tama di ba? Nang walang kinalaman sa kwento yung sinabi niya. Ginagawa mo lang yung tama, so magde-decide ka kahit mahirap. So, yeah. Ganun. Mamaya na yung mabati pagbalik. Play lang kanta. Eto na, Chico, play mo na kanta. Ano yan? Play lang muna, and then we'll be back to greet, ha?
Sige. Ayan, salamat po sa mga nagtsatsaga, yung magjawang Chris Samson dito kasi Gian. Na hindi pa kasi umuwi. Ayaw pa umuwi kasi antok na nakikiyan. Pwede namang matulog na lang na. Talaga tong si Chris Samson talaga. Buong pangalan. Mga Pangga, we'll be back. Pangga, kung sabihin radyo, sabihin mo. Energy.